malalaman mo kung ikaw ay patay na sa harap ng Diyos, sisiyasatin mo yung sarili mo kung nasa pananampalataya ka pa. Kung wala ka na sa pananampalataya, itinakwil ka na, patay ka na. 13:5 ng ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Di malalaman mo pala kung itinakwil ka, kung nasa pananampalataya ka, nasa iyo si Kristo pag nasa pananampalataya. Pag nawala ka sa pananampalataya, hindi ka na naniniwala, hindi ka na sumusunod, ayaw mo nang sumunod, wala na si Kristo sa'yo. Kasi kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa, sabi ni Kristo. So malalaman mo, hindi ka na makagawa ng mabuti, hindi ka na makasunod, wala ka ng pananampalataya, parang sampay bakod ka na lang. Yun, alam mo, patay ka na lang. At alam mo yung patay karaniwan, hindi niya alam na patay na siya. Paano po yun, Bradley? Ang inuutusan niyang magsiyasat sa sarili, yung buhay. Pero yung patay, wala na siyang capacity, malaman niya pang patay siya. Basta patay na siya. Yung kaya sabi siya sa atin yung sarili. Tapos, malibang kung kayo itinakwil na. Pag itinakwil ka na, kahit ano pa siyasat ang gawin mo, di mo na alam eh. Opo, kasi patay na. Naintindihan mo? Opo, Bradley, ang mayroon pang karapatang magsiyasat sa sarili niya, yung buhay pa. Para masiyasat niya yung sarili niya, dapat buhay pa siya. Kung patay na, wala na, hindi na po magsisiyasat sa sarili yun. Kasi patay na nga po siya. Magtutuloy-tuloy na lang siya sa kapasidad para malaman pa na siya nasa pananampalataya kasi patay na siya. Kahit hindi pa tinitiwalang, maraming patay sa iglesia eh. Makita mo naman yung patay, ikaw na buhay, sis, makikita mo yung patay. Alam mo kung paano? Paano po? Hindi umaawit. Hindi kasamang nakikinig. Opo. Hindi ba? Hindi kasamang tumutupad. Mga patay yun. Opo. Yun. Naliwanag naman yun, hindi naman mahirap intindihin yun eh. Ang buhay, gumagawa yung buhay eh. Ang buhay na nasa inyo ay gumagawa, sabi ng Biblia. Kaya, alam mo, pagpatay na, hindi na gumagawa. Wala nang gawa pagpatay ka na. Ang isang spiritual principle of God, yung nagpapakataas, ibababa. Yung nagpapakababa, itataas. Yan, spiritual principle yan. Pag sinabing spiritual principle, that will come into reality. That will come into being. You will experience that. God has ordained that to happen. Ang nagpapakataas, bababa. Ang nagpapakababa, itataas. Kaya gusto mong mataas, wala kang dapat gawin kundi magpakababa. Wala kang ibang choice. Para mataas ka, magpakababa ka on this life at itataas ka ng Diyos. Ang isang principle pang spiritual, mapalad ang nagbibigay kaysa mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Spiritual principle yan eh. Kaya gusto mo maging mapalad, magbigay ka. Di ba ganon? Tama po, kapatid na Eli. Yan ang mga spiritual principle. Binibigyan lang kita ng halimbawa. Kagaya halimbawa, no, prinsipyo ng Biblia na para mapatawad ka, magpatawad ka rin. Yan. Mga spiritual principle yan. Para ikaw ay pakinggan, makinig ka rin. Yan. Mga spiritual principles yan. Naintindihan mo na ngayon? Opo, kapatid na Eli, yun po palang mga iyon. At ang spiritual principle na nangyari kay Adan, kay Satanas, dahil nagpapakataas siya, binaba siya ng Diyos. At hindi pa nagaganap yung pagbababa sa kanya ng Diyos. Ngayon nagpapalalo pa sa Satanas kasalukuyan eh. Dadating yung araw, yung magaganap yung nasa 13:11 ng Isaiah. Pakibasa si Luz. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan.
At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Ang bababa niya yung kahambugan ng palalo, si Satanas ang pangunahin palalo eh. Ibababa ko ang wika, ang kapalaluan ng kakilakilabot. That will happen. Mangyayari yan, Sis Luz. Darating ang araw. Sige po, si Brad Army ay nasa linya po. Brad Army? Isang maligayang pagpapasalamat po sa lahat mga kapatid sa buong daigdig. Anumang oras, anumang tiyempo sa inyong lugar ngayon. Ito pong ating napakinggang paksa na tinalakay ng ating mga mangangaral ay isang napakagandang pagkaunawa na mula sa Diyos. At isa na naman po itong patunayan na talagang sa gitna ng ating kapisanan ay meron pong Diyos na sumusubaybay at nagpapaunawa sa ating mga mangangaral. Salamat po sa Diyos dahil sa bagay nito. Ito pong nakasulat sa Genesis 3:14. Noong panahon ni kapatid na Perez, ito po ay iginawa ni kapatid na Perez ng isang paksa na ginagamit po namin sa mga pagpupulong. Ang paksa po noon, ang pamagat, ang katangian at katiyakan ng Biblia na higit sa lahat ng mga aklat sa daigdig. At dito'y ipinaliwanag po kung ano ang katangian ng Biblia. Na ang Biblia po ay ipinakilala sa paksang yan, na ang katangian po, ang Biblia ay may sariling diksyonaryo. Ibig sabihin, meron pong sariling pagpapaliwanag ang Biblia sa mga nakasulat sa kanya. Hindi na kailangan gumamit pa ng ibang aklat para maunawaan kung ano ang kahulugan. Gaya halimbawa ng ganito, yung binabanggit sa Pilipos na 3:2, mag-ingat kayo sa mga aso, nang yan ay ipaliwanag sa Isaiah 56:10, ang kahulugan po pala ng mga asong dapat pagkatan ay walang iba kundi ang mga pastor na walang unawa, na walang kapusugan. Ngayon, tungkol naman dun sa ahas na binabanggit dito sa Genesis 3:14, ito naman ay ipinaliwanag din doon sa Apokalipsis na ito ay walang iba kundi ang dyablo. At ipinaliwanag din po kung ano yung alabok na magiging pagkain ng dyablo sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Noong panahon ni Peres po, ang aming paniniwala rito at matibay naming itinataguyod na paniniwala, ang alabok po ay walang iba kundi ang tao. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong pagpapaliwanag tungkol sa bagay na ito. Salamat po sa Diyos at dumating sa pagkakataong ito'y maunawaan ko pa. Sapagkat maliwanag po ngayon dito sa talatang ipinaliwanag sa atin ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel, na ang dyablo po ay sinumpa ng Diyos higit sa lahat ng hayop. Ibig sabihin, merong mga hayop pong sinumpa ang Diyos kasama niya, pero higit po ang pagsumpa sa dyablo. At naipaunawa po sa atin ngayon sa tulong at sa loob ng Panginoon Diyos, na yung mga hayop na yon na tinutukoy, na sinumpa kasama ng dyablo, higit lang ang pagkasumpa sa dyablo, yung pala yung mga anghel na sumama sa kanya sa pagre-rebelde sa Diyos na tinatawag ding mga hayop. Kasama rin yung mga taong humiwalay sa buhay ng Diyos, sumama sa demonyo, nagrebelde sa Diyos. Mga hayop sila na tinutukoy, na sinabing sinusumpa rin ng Diyos, pero higit ang pagsumpa sa dyablo. Ngayon,
Yun naman tungkol dun sa alabok. Ang naunawaan po namin noon, sa panahon ni Perez, ang alabok, basta tao. Kaya lang may problema nga po. Kahit nga lingkod ng Diyos, tao Di sa madaling salita. Yung palang lingkod ng Diyos, kung iyan susundin na teksto ni Perez, pati lingkod ng Diyos, pati naglilingkod sa Diyos, kasama doon sa pagkain. Nakakanin ng dyablo. Lumilitaw na pati ang mga anak ng Diyos ibinibigay ng Diyos sa dyablo para maging pagkain ng demonyo. Pero hindi po pala ganon. Salamat po sa Diyos. At naunawaan natin ngayon na yung palang mga yung alabok na tinutukoy na magiging pagkain ng dyablo sa lahat ng araw ng kanyang buhay, yung pala yung mga basura. Yung pala yung mga taong walang halaga, nagrebelde, nagpakasama, umiwalay sa Diyos at sumama ng tuluyan sa dyablo, sa lahat ng kanyang masamang gawain. Pero yung mga lingkod ng Diyos na nagtatapat sa paglakad sa kanyang katwiran, nag-iingat ng mga aral, ng mga salita ng Panginoon, nag-iingat sa paglilingkod sa Diyos, hindi kailanman pwedeng yon ay kanin at maging pagkain ng dyablo. Manapa, yun pong mga lingkod, matuwid na lingkod ng Diyos, yan po ang pagkain naman ng Diyos. Ang ibig sabihin pala ng pagkain, pagtanggap ng Diyos. Ganun pala yun. Kaya tayong mga pagkakapatid, kung mananatili tayo sa pagtatapat, sa pagsunod sa utos ng Diyos, hindi tayo magiging pagkain ng dyablo. Kaya tama lang pong alabok ang magiging pagkain ng demonyo, yun, yung kagaya nila puto, yan, mga panis na alabok, kaya ni Ber Santiago, nabulok na alabok, yan, yung mga walang kabuluhan, mga basura. Ngayon, bakit naman alabok ang ginawa ng Diyos na maging pagkain ng dyablo sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay? Kasi po ipinaliwanag din sa atin ng ating mga mangangaral at ngayon ko lang po ito naintindihan. Kasi nung panahon ni Perez, tapat po yung babasa namin sa Biblia na ang dyablo ay nagpakataas, ibinaba. Pero hanggang gano'n na lang, yung nakasulat sa Isaiah. Pero ngayon po, napag-ugne-ugne ko ngayon sa tulong at awa ng Diyos sa pagpapaunawa sa atin ng ating mga mangaral, na kaya pala alam mo, ang magiging pagkain ng dyablo sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, yun ang bilang kaparusahan sa kanya ng Diyos. Ibinabase ng Diyos dahil siya'y nagpakataas. Ang kasalanan niyang ginawa, tapos sa Diyos, yung kanyang pagpapakataas-taas. Gusto niya makipantay sa Diyos, actually, at gusto niya agawan pa nga ng pwesto ang ating Panginoon Kristo. Dahil dito, ang dyablo po ay kinumpa ng Diyos na ang magiging pagkain niya sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay ay alabok. Yan, sapagkat ang alabok po ay larawan ng kabababaan na ibinabase ng Diyos ng pagkabababa sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Sapagkat ang prinsipyo ng Diyos, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya ang demonyo sa lahat ng araw ng kanyang buhay ay alabok ang magiging pagkain niya. At ang mga alabok na yan yung mga basura, mga taong masasama, ayaw ng kumilala sa Diyos. Yan ang kanyang magiging pagkain. Pero ang mga lingkod ng Diyos, ang mga kapatid sa loob ng iglesia ng Diyos na nananatili sa matapat na pagsunod sa aral ng Panginoon ay hindi kailanman magiging pagkain ng dyablo. Hindi po, kundi magiging pagkain ng Diyos yan. Ngayon, at yung dyablo pala ang unang nakaranas ng kamatayan. Ngayon ko lang naintindihan din po yung puntong yan. At itong demonyo na siyang unang nakaranas ng kamatayan, dahil doon sa kanyang paghiwalay sa Diyos, sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos, sa pagbubulig sa kanya doon sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy na parusahan, doon matatapos ang mga araw ng kanyang buhay. Yun, ganun pala yun. Ang sinasabi sa Biblia. At yung lahat ng
paparusahan doon sa ikalawang kamatayan, nakaranas silang lahat ng tinatawag na unang kamatayan. Sila yung maging mga tao na datnang buhay sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, ay kung sila po naman ay talagang hiwalay din sa Diyos, hindi nakasama doon sa unang pagkabuhay na maguli, at sila ay masumpungan sa paggawa ng kasamaan, eh, yung paghiwalay nila sa Diyos, eh yun ay pagkamatay na nila, sapagkat sinasabi sa Biblia, ang paghiwalay ng tao sa buhay ng Diyos, eh talagang pagkamatay ng tao. Yung unang kamatayan tinutukoy, hindi po pisikal na kamatayan. At naintindihan ko rin po ngayon, na yung palang kasalanan, hindi pala galing sa mundo yon, galing pala sa labas, sa pamamagitan nga ng pagpapasok ng dyablo. At meron pong kamatayang resulta ng tinatawag na paggawa ng tao ng tinatawag na kasalanan. Yun ang tinatawag na pagkamatay sa Espiritu, mga kapatid. Kaya napakalawak po, napakaraming bagay na naunawaan ako ngayon, mga kapatid, na kung akin pong isa-isahin sasaysayin, eh hahaba pong masyado. Pero isang bagay lang po ang masasabi ko, mga kapatid, sa lahat at sa tulong ng Panginoon Diyos. Ito po ang aking magiging paninindigan. Sa naintindihan ko at naunawaan ko ngayon, mga kapatid, ako po ay nangangako sa tulong ng Diyos na hindi ko hiwalayan itong naunawaan kong ito. Sa tulong at kalooban ng Diyos, sisikapin ko na maging ang aking buong sambahayan, makakay ko ng buong katapatan sa loob ng katotohanan ito. At mga kapatid, pagtiwala po tayo at pagpasalamat tayo sa Diyos na tayo binigyan niya ng mga mangaral na talagang tapat at nagmamalasakit sa ating pong mga kaligtasan. Nakikita natin ang katunayan, ang ating naunawaan dito sa katotohanan ito ay hindi natin nauunawa at hindi natin maunawaan kahit saan tayo magpunta at kahit sino pa ang ating mapakinggang mga mangaral. Kaya kahit ano sabihin nila tungkol sa ating mga mangaral, wala akong pakialam dyan. Isang bagay ang naintindihan ko, lalo nito ang Diyos sa ating pagsasama-sama, sapagkat kung ang ating mga mangaral ay masama, hindi sila makakaunawa ng katwiran ng Diyos. Yan lang po, mga kapatid. Pasensya na po kung naging mahaba, sapagkat napakalawak po at napakaraming magagandang bagay na ipinaunawaan Diyos sa atin sa pagkakataong ito. At yan pong mga aking nabanggit ay ilan lamang sa mga bagay na tinalakay ngayon ng ating mga mangaral. Pasensya na po kung meron pang mga pagkukulang ako sa aking mga pagsasalita. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Arnie.